Come Holy Spirit sa mamong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Isang pinagpalang araw po ngayon ng Lunes, Agosto 18, taong 2025. Welcome to Hold the Line, Police Executive Master Sergeant Brother Aldemones, nais pang bahagi. Ang gospel po ngayon o ang prayer natin sa araw na to ay dalawang bahagi. Una, ipapanalangin natin yung mga mayayaman dyan. Baka naman, nawa, gamitin kayo ng Diyos sa kanyang ubasan. Second, ipapanalangin natin yung mga kapatid natin na dumadanas ngayon ng matinding problema. Problemang pinansyal, emosyonal, problema sa pamilya, sa hanap buhay, at higit sa lahat, yung kanilang kaligtasan. Sabi po sa gospel na hinango natin kay San Mateo, Kabanata 11, talata 16 hanggang 27. At tataytelan natin ito ng hindi pahuli ang lahat. Yun, no? Di ba? Napakaganda, hindi pahuli ang lahat. Bakit? Sabi po dito kang kapatid, pagkarinig nito, nalungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay mayaman. Pangalawa naman, sabi dito, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Doon muna tayo sa unang verse na nabanggit natin. Sabi dito, pagkarinig nito, nalungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Bakit po kaya? Doon po sa gospel, kung hihimay-himay natin at i-atras natin, may isang binatang mayaman na nagtanong sa ating Panginoon, paano po ba ako maliligtas? Sabay, sundin mo ang mga utos, di ba? Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, igalang mo ang iyong ama't ina. Eh, sabi ng binata, ginawa ko na po yun. Meron pang kulang. Sabihin, tama yun, kaya lang mayroon pang kulang. Ano yung kulang? Sabi ng Panginoon, ibenta mo ang lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin. At ang eksena, sabi doon, nalungkot ang binata at umalis. Bakit po kaya? Sapagkat napakayaman ng binata. Sa bandang ilalim, sabi doon, kakaunti lang daw ang mga mayaman na makakapasok sa kalangitan ng langit. Bakit po kaya? Kasi sa ibabaw ng mundo, papipiliin tayo. Ang Diyos ba o ang mundo? At ang pagpili na to, kung sino yung mamahalin mo, kung sino ibigin mo, yun ang magiging Diyos mo. Dito kapatid, maaari yung time na yon, dahil napakayaman ng lalaki, naka-attach siya doon sa yaman niya. Kaya anong sinabi ng ating, ibenta mo, sumunod ka sa akin, nalungkot siya at umalis. Pero ito po yung kagandahan, ang magandang paalala. Kung titignan natin yung eksena, umalis, matapos malungkot. Pero kung ikaw yung mayaman sa gospel, kasi ako, kayayamanin pa lang ako ni Lord eh. Pero sa ngayon, sakto lang. Kulang na konti, pero hindi pa ubos. Sabi nga, kulang pero hindi pa ubos. Pero kung ikaw mayaman ngayon, hindi pa huli ang lahat sa iyo. Yung lalaki na to, naniniwala ko, kung mapagbubulayan niya lamang, kung mapagtatanto niya lamang, at kakantahin niya yung paboritong kanta natin na Sa'yo ang mundo, akin si Kristo, di uurong. Di ba? Sa'yo ang mundo, akin si Kristo. Sa'yo ang mundo, akin si Kristo, di uurong, di uurong. Kung maiintindihan mo na si Jesus ang source ng lahat ng bagay, na si Jesus ang lahat ng source mo, pipiliin mo si Jesus. Dito kapatid sa gospel, may pagkakataon pa yung mayaman. May pagkakataon pa siya bumalik. May pagkakataon pa siyang gamitin yung yaman niya na maging daluyan, maging instrumento ng pagtulong sa ibang tao. Anong ibig kong sabihin dito kapatid? Kung ikaw mayaman, hindi porket mayaman ka, impyerno ka na. No. Kung ang yaman na pinagkaloob sa iyo ng Diyos ay gagamitin mo sa kabutihan, gagamitin mo sa pagtulong sa kapwa, gagamitin mo para maipalaganap ang mabuting balita, abay nakatitiyak ako sa iyo. Isa ka, ang pangalan mo ay itatala sa mga palad ni Jesus. Ang pangalan mo itatala doon sa libro ng langit. Bakit? Sapagkat ginamit mo ang talent, ang time at ang treasure na pinagkaloob sa iyo ng Diyos para ipalaganap ang kanyang mabuting balita. Kaya ikaw kapatid, kung mayaman ka, hindi pa uli ang lahat. It's time to share. Panahon na para magbigay
panahon na para tumulong sa iba. Kaya kapatid, share mo na sa akin yan. Magbigay ka na. The second point ng gospel, ito yung mas pagdiinan natin. Sabi nito kapatid, Coffee ko brown. Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Maaring sa oras na to kapatid, nasa banig ka ng karamdaman. Meron kang iniindang sakit sa katawan. Cancer sa lungs, cancer sa breast, tumor sa ulo, leukemia, pagkabutas ng tiyan, pagkasira ng kidney, bato sa bato, bato sa abdo, paghina ng baga, paghina ng puso. Maaring meron kang nararamdaman na sakit sa oras na to. O maaring dumadanas ka ng anxiety, kalungkutan, pagkabahala, pagkabalisa. O sa oras na to kapatid, meron kang utang na babayaran sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo, meron kang loan, baon ka sa utang, o may mga bagay kang babayaran, Meralco bill, Nawasa bill, internet pay, or yung babaunin ng anak mo araw-araw, kapatid, mahirap yan, masakit yan, problema yan. Pero, sabi nga ng ating Panginoon, hindi ito magagawa ng tao, pero magagawa ng Diyos. Anong gustong ipaalala sa iyo ng gospel? Kung ikaw ay nasa banig ng karamdaman, kapatid, panghawakan mong pangako ng Diyos. Mateo 19:27. Mateo 19:26. Lord, sabi mo, hindi ito magagawa ng tao, pero magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya ang prayer natin ngayon, Lord, ikaw ang may sabi, walang imposible sa iyo. Kaya yung sakit na nararamdaman ko ngayon, kung sakit na meron ako, cancer man yan, tumor man yan, bato man yan, abdo man yan, pagtigil ng hangin, pagtigil ng pagtibok, kawalan ng pag-asa, problemang pinansyal, kasalanan na hindi mabitawan, bisyo na hindi maiwan, kapatid. Ito yung pangako ng Diyos. Walang imposible sa kanyang kapangyarihan. Kapatid ko sa pananampalataya, magtiwala, manalig, umasa, at patuloy na gumawa. At makikita mo, ano man imposible sa tao, ay posible ang lahat sa Diyos. 2 points. The first point, hindi pa huli ang lahat. Kung mayaman ka, may pera ka, hindi ka maimpyerno kung ibibigay mo at itutulong mo yung biyayang ipinagkalob sa iyo ng Diyos. Second point, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang problema mo, panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Siya'y Diyos ng imposible at ng posible. Hayaan mo kapatid, sa oras na to, ipanalangin kita. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, Amen. Dakilang Ama, hindi po karapat-dapat ang kamay na ito sa mga oras na to. Kapatid, ano man yung may sakit sa iyong katawan o yung anak mo may sakit, yung tatay mo, nanay mo, hawakan mo siya sa mga oras na to. At sabihin mo, Lord, hindi karapat-dapat ang kamay na ito upang ipatong sa aking anak, sa aking asawa, sa aking mahal sa buhay, dahil nagamit ko ito bilang makasalanan na bagay. Ngunit, sa biyaya at grasya mo, sa pangalan mo, pababanalin mo ang kamay na ito. Ano man po, Panginoon, yung aking hihipuin sa mga oras na to, sa pangalan mong Jesus, dadaluyan ng hangin, ano mang pagkabali, ibubuin, ano mang tumor, dudurugin, ano mang pagkasira ng internal organ, ito'y kanyang hihilumin, ano mang pagkabara sa kanyang dugo, ito'y pararaani, at ano mang pitaka, bulsa na nawawalan, overflowing of blessing. At ano man po, Panginoon, yung mga nagawang pagkakamali at pagkakasala, ito'y iyong patatawarin. And we ask this in the mighty name of Jesus, who lives and reigns now and forever. Amen and amen. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Shout out ko lang pala yung lugawan dyan sa bandang Olympia. Masarap yung lugaw dyan. God bless.